Magandang umaga po. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa servant leadership. Servant leadership. Mga kapatid, sino ang leader sa picture na ito? Tapos, okay. Sino ang leader sa picture na ito? Itaas o ibaba? Ibaba? Malaki ang pagkakaiba ng boss versus leader. Hindi lahat ng boss ay leader. Anong mga katangian meron ang boss? Ang boss ay isang tao may tunay na kapangyarihan. Tunay na kapangyarihan. Ito ay boss. Mahilig magbigay ng utos si boss sa mga tao sa ibaba. Ang boss ay hindi nagbibigay ng mabuting halimbawa para sa iba. Gusto ni boss na tratuhin ng iba. Boss, gumawa ng mga tao tago sa kanila sarili. Kinikilala ng boss na siya ng decision ng lahat. This is boss. Sa kabilang bansa, ang leader ay isang tao na tumanggal ng isang sentro na position sa pamamagitan ng isang organization. Nagtutulungan ang leader para sa isang meeting at magpakita muna ng mabuting halimbawa. This is leader. This is leader. Responsibilidad ng leader ay mali. Responsibilidad ng leader ang mali. Inihikaya ng leader ang mga miyembro ng team ng gumawa ng mabuti. Hindi lahat ay maaari maging leader. Hindi lahat ay maaaring maging leader. And then hindi lahat ay kailangan maging leader. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi rin natin dapat gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi pwede. Dapat tayong magsama-sama bilang isang panggamit upang magamit ang ating mga layunin. James chapter 3 verse 1 says that here, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that who you teach will you judge the more secretly. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Mayang alam ninyo na tayo, mga nagtuturo, ay hatulan ng mabigat kaysa iba. It is because leaders have a responsibility for that. Ang mga leader ay responsible hindi lamang sa mga tao, kundi maging sa harap ng Diyos. Dapat makita ng mga leader ng kailangan sarili ng nakatayo sa lahat ang leader. Ang isang pinuno na hindi kasama ng Diyos, kalayunan ay hindi makatatakas sa kahatulan ng galit ng Diyos. Dapat isagawa ng mga leader ang gawain ipinakatiwala sa kanila sa pagkatakot sa Diyos. Kaya, anong uri ng leader ang dapat natin gawin ngayon? Yan ang pamumuno ng paglingkod ni Jesus. Paglingkod ni Jesus. Alam ba ninyo kung sino si Jesus? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na hindi naniniwala sa kanya. John chapter 10, verse 30, Jesus said, I am the Father, are one. I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. John chapter 14, verse 11, Jesus said, believe me when I said that I am
in the Father. And the Father is in me. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama. At ang Ama'y nasa akin. Isaiah chapter 44 verse 6, God said, I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. There is no God. Ako ang una at ako ang huli, wat ibang Diyos maliban sa akin. Maliban sa akin. And then, Revelation chapter 22, verse 13, Jesus said, I am, Alpha. I am the Alpha and the Omega. Jesus said, I am the first and the last, the beginning and the end. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una, ang huli. Ang simula, ang wakas. Jesus said, therefore, who is God? Sino po si Jesus? Si Jesus ang Diyos. Si Jesus ang Diyos. Si Jesus ang Ama ay iisa. Si Jesus ang tanggi tagapagligtas na ipinagtala ng Diyos. Si Jesus ang simula. And then, si Jesus ang lumikha. And then, si Jesus ang wakas. Si Jesus ang hukom. Si Jesus bilang Diyos ay naging isang tao. Si Jesus ay naglingkod ng tulad ng isang alipin. Alipin. Isang alipin. Tinilis ni Jesus kapwa ang kahihiyan, ang pangungutya. Bakit? Bakit ginawa ito ni Jesus? Bakit? Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang pangkingkuran, hindi upang maglingkod at ialagay ng kanyang buhay ng ikatutupok na marami. Si Jesus ang lumikha ng sangkatuhanan ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pinili ni Jesus ang kamatayan para patawarin ang mga kasalanan ng tao. Hindi iniligtas ni Jesus ang kanyang buhay. Hindi iniligtas ni Jesus ang kanyang buhay. At naglingkod hanggang sa mamatay siya. Mamatay siya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, Matthew chapter 20, verse 26 to 27 says that, sa halip, kung nais ninyo maging dakila, dapat, kayong maging lingkod sa iba. Lingkod sa iba. At kung sinumang sa iyo ang nais maging una, nais maging una, ay dapat maging alipin. Dapat maging alipin ninyo. Kung nais ninyo sumunod kay Jesus, dapat kayong maging alipin. Dapat kayong maging alipin. Noong panahon niya, ang alipin ay nagbibilang sa pinakamababang antas ng lipunan. Kailangan sumunod lamang ang alipin sa kanyang Panginoon. Ibinigay ng alipin ang kanyang mga karapatan at sinumot lamang ang gusto ng Panginoon. Sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong Panginoon? Sino? Sino ang iyong Panginoon? Jesus Christ, our God. Jesus Christ, our God. Ano ang nangyari kay Jesus na naglingkod hanggang sa mamatay siya sa krus? Bumangon siya mula sa patay,
tatlong araw kalayunan. Naupo sa kanyang kamay ng Diyos at babalik sa lupa upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Jesus said, babalik sa lupa upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Ang mga buhay ay maging naniniwala kay Jesus. And then, ang mga patay ay lahat ng hindi naniniwala kay Jesus. Pinakita ni Jesus kung gaano niya kamahal ang mga tao sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sa pamagitan ng kanyang pagkabubuhay na maguli, tinalo niya ang kapangyarihan ng kamatayan at naging Panginoon ng buhay. Naging Panginoon ng buhay. Gusto ba ninyo naniwala sa sumunod kay Jesus ang Panginoon ng buhay? Amen? Amen. Mabuhay ayon sa mga salita ni Jesus. Mabuhay ayon sa mga salita ni Jesus. Hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo na magkakalulo sa kanya. Maging isa sa naglilingkod muna. Alam niyo kung ano simbahan ang magagawa ninyo. Binigyan ng Diyos sa bawat isa sa ating mga talento. Mga talento, bawat isa. Panglingkuran ang Diyos kasama ang iyong mga talento. Upang manalangin para sa simbahan, upang magbigay ng mga handog, upang maging malinis and lutuhin and purihin, marami. Panglingkuran ang simbahan sa iyo makakaya. Makakaya. Nakikita ng Diyos ang iyong buhay. Amen po ba? Amen. Nakikita ng Diyos ang iyong buhay. Maging isa na naglilingkod muna. Masisiya ang Diyos sa inyo. Lahat tayo ay anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanyang ng husto. Lahat tayo ay kailangan maging mabuting tagapaglingkod. Ang leader ay isang tao naglilingkod muna. Naglingkod muna. Ang leader ay nagpapakita muna ang mabuting halimbawa. Kung hindi ninyo muna kayong manglingkod sa kapwa, kung hindi kayo magpapakita ng mabuting halimbawa, kung hindi kayo muna magpapawado ng iba, kung hindi kayo muna magmahal ng iba, hindi kayo maaari maging leader. Hindi kayo maging leader. Conclusion, maraming iba-ibang sa mundo ito. Ang maling pagpili ng leader ay humatong sa digmaan at maraming tao namamatay. At maling desisyon ng leader ay maaaring maglagayan ng maraming tao sa problema. Ang pamumuno na hindi kinikilala ng Diyos ay hindi maaari magbunga ng mabuti. Hindi lahat ay maaari maging leader. Hindi lahat ay kailangan maging leader. Kung nais ninyo maging leader, kung nais ninyo maging leader, nais kong sundin ninyo ang pamumuno sa paglingkod ni Jesus. Anong uri ng pamumuno ang ipinakita sa atin ni Jesus? This is servant leadership.
servant leadership. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, said, sa halip, kung nais ninyo maging dakila, dapat kayo maging, lingkod. Dapat kayo maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nais maging una, dapat maging alipin ninyo. Dapat maging alipin ninyo. Jesus said, kung gusto ninyo maging leader, kung gusto ninyo maging leader, kung kayo ay isang leader, maging isa ng naglilingkod muna. Alamin kung simbahan ang magagawa ninyo. Panglingkuran ng Diyos kasama ang iyong mga talento upang manalangin para sa simbahan, upang mapigay ng mga handog, upang maging malinis, lutuin, purihin, marami iba-iba. Manglingkuran ng salita ng iyong makakaya. Nakikita ng Diyos ang iyong buhay. Every God knows everything. And leader ay isang tao naglilingkod muna. Ang leader ay napakita muna ng mabuting halimbawa. Kung hindi ninyo muna kayo manglingkod sa kapwa, kung hindi kayo magpapakita ng mabuting halimbawa, kung hindi kayo muna magpatawad ng iba, kung hindi kayo muna magmamahal ng iba, hindi kayo maging leader. Hindi kayo maaari maging leader. Amen? Amen. Si Jesus, ang lumikha ng sangkatuhanan, ay nagpapatay para sa ating mga kasalanan. Nagpapatay para sa mga kasalanan. Pinili ni Jesus ang kamatayan. Para sa katawarin ng mga kasalanan ng tao. Pinili ni Jesus ang kamatayan para sa patawarin ng mga kasalanan ng tao. This is servant leadership. Hindi ililigtas ni Jesus ang kanyang buhay. Naglingkod siya sa krus hanggang sa punto ng kamatayan para sa ating mga kasalanan. Kung bibigyan ninyo ang iyong sarili sa harap ng Diyos at magpa-practice ang paglilingkod ng katulad ni Jesus, maaari kayong maging mabuting leader. Amen po ba? Amen. Maaari kayong mabuting leader. Okay, sabay po tayo manalangin.